hindi maganda, di ba? Hi. Lumingon siya kay kapatid na babae at si Dax at sinabing, dahil wala naman tayong ginagawa, ikalat ninyo ang balitang ito. Tandaan, dagdagan niyo ng pampalasa, at siguraduhin hindi ito malapit sa katotohanan, ha? Sumagot si Karenan, gagawin ko po ang aking tungkulin. Nang makita ito, sinabi ni Dax, natuto ng maging masama si kapatid na babae. Nang makita ang grupong ito, nagdilim ang mukha ni Catherine Shen, pinagpawisan, at napilitang sumang-ayon, sige. Ihahatid ko na kayo. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Aaron at pinuri, si Young Master Shen ay talagang makatwiran. Pagkasabi niyon, pumikit si Catherine Shen at nag-isip, pero maaari ko lang kayong ipasok sandali. Ang sikretong pamamaraan na yon, hindi ninyo pwedeng basahin. Pagkasabi niya niyon, agad na inilabas ni Aaron ang isang dyaryo at ibinigay kay Darenen. Heto, ikalat mo ito sa lahat ng dako. Nagtaas ng kamay si Darenen. Aaron, gusto mo bang bumili na rin tayo ng top trending sa Great Zoo? Nang masaksihan ang kanilang mga kalokohan, tinakpan ni Catherine Shen ang kanyang mukha at walang magawang sinabi, sige. Ipahiram ko na sayo. Itigil mo na yan. Nang marinig ito, huminga ng malalim si Aaron at pinuri, si Young Master Shen ay talagang may pusong bodhisattva. Makalipas ang ilang sandali, sa treasure vault ng treasure sect. Napakaraming mga bantay ang nakapaligid. Sa likuran, dahan-dahang naglakad ang grupo ni Aaron. Nagtanong si Aaron, hindi ba't ikaw ang Young Master? Bakit kailangan nating magtago? Nang marinig ito, huminga lang ng malalim si Catherine, mahabang kwento. Dadalhin ko kayo sa isang lihim na daan. Makalipas ang ilang minuto, dinala sila ni Catherine Shen sa isang lugar. Nagbilin siya, ang lihim na silid na ito ay tanging ang Sect Master, at ang tagapagmana lang ang nakakaalam. Kailangan niyong ilihim ito, ha? Pagkasabi niyon, nanumpa si Aaron, makaasa ka, Young Master Shen, kapag nakuha ko na ang Bone Melting Sun Laughing Art, kakalimutan na natin ang lahat ng samaan ng loob, wala akong maaalala. Sa tabi niya, sanay na si kapatid na babae Darenen sa mga kasinungalingan ni Aaron, kaya't mumiti na lang siya sa sarili. Pagkatapos mag-usap, ipinihit ni Catherine Shen ang isang batong bola. Isang pinto ang dahan-dahang bumukas. Sa loob ng vault, ang mga nagniningning na kayamanan ay maayos na nakalagay, mula sa mga pildoras, pamamaraan, hanggang sa mga libu-libong taong kayamanan. Pumasok si Darenen at ang iba pa, at namangha, napakadaming kayamanan. Karapat-dapat niyang tawaging treasure sect, nakakalula. Nang makitang tulala si kapatid na babae, si Aaron, na may itinatago sa kanyang damit, ay nagsalita. Ang katangian ng treasure sect ay ang dami ng mga magic weapon at espiritual na bagay. Halatang hindi pa kayo nakakakita ng mundo. Pagkasabi niyon, tiningnan siya ng masama ni Catherine Shen. Inabot niya ang isang bote ng gamot at sinabing, heto, kunin mo. At nagpatuloy siya, mayroon pa eh. Hindi pa siya tapos, inilabas na ni Aaron ang bote ng pildoras na kanyang ninakaw. Kinuha ito ni Catherine Shen, ibinalik sa dati, at tiningnan siya sabay paalala, hindi kami nagkukulang sa kahit ano, marami lang talaga kaming gamit. Kung gusto mo, bibigyan kita ng ilang kahon, huwag ka nang magnakaw, nakakahiya. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Aaron. Nahihiya siyang pinagpawisan, sige na ang sarap pala talagang maging mayaman, pwedeng magyabang kahit kailan. Sa tabi niya, biglang nagliwanag ang mga mata ni kapatid na babae at nagtanong, ilang kahon? Bumalik sa usapan, naglabas si Catherine ng isang balumbon ng kawayan. Ito ang Bone Melting Sun Laughing Art na gusto mo. Tiningnan ni Aaron ang balumbon at nagtanong, ibibigay mo na lang sa akin ng ganito. Hindi mo ba ako lolokohin ng isang peking kopya? Nang marinig ito, mariing sinabi ni Catherine Shen, sa nangyari sa Misty Sect, utang ko sa iyo ang buhay ko, hindi ko kayang lokohin ang aking tagapagligtas. At saka, isang pamamaraan lang naman ito, wala namang dahilan para hindi ito ipamahagi. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ni Aaron ang balumbon at nagtanong, kung gayon, bakit mo kami pinigilan kanina? Nagpaliwanag si Catherine, hindi ko kayo basta-basta madadala sa Grand Mist Treasure Vault. Nitong mga nakaraang araw, biglang hinigpitan ng aking ama ang seguridad ng vault. Bukod sa kanya, walang sinuman ang pwedeng pumasok kahit ako. Nag-isip siya at nagbilin, sa pagkakataong ito, lihim ko kayong ipinasok, kaya huwag kayong gagawa ng ingay. Pagkatapos basahin ang pamamaraan, umalis agad kayo, naiintindihan. Pagkasabi niyon, lumingon si Catherine at nakita ang dalawa na may ginagawang kalokohan. Agad siyang sumigaw, anong ginagawa ninyo? Hindi sumagot, may dalawang puso sa mga mata ni Aaron habang sinasabi, gumagawa ng pildoras. Hirap kong makumpleto ang mga sangkap, kailangan kong simulan agad ang aking dakilang misyon sa cultivation. Sa kabilang banda, si kapatid na babae ay nakatingin lang sa itaas, mayroong spirit condensing spring sa estante. Nang makita ang dalawa, nainis si Catherine at sumigaw, sinabi ng huwag maingay. Dito pa kayo gumagawa ng pildoras, takot ba kayong hindi kayo makita, o gusto ninyong isumbong kayo sa aking ama? Mahinang sinabi ni Aaron, huwag kang mag-alala, pinabantay ko na si Dax sa pinto, at nagbanta, Young Master,
ayaw mo naman sigurong malaman ng iba na naloko ka ng Mystic, di ba? Pagkasabi niyon, nag-isip si Aaron ng may masamang ngiti, habang si Catherine Shen ay nagmumura sa isipan. Naisip niya, ang Grand Mist Treasure Vault ay naglalaman ng lahat ng kayamanan ng Treasure Sect. Ito ang lugar na may pinakamaraming espiritual na enerhiya. Dito ko dapat tapusin ang aking misyon sa cultivation. Makalipas ang 1 oras. Sa sandaling iyon, nakagawa na si kapatid na babae Darine ng produkto. Hawak ang pildoras, sinabi niya, karapat-dapat ngang tawaging kayamanan ng Treasure Sect. Ang kalderong ito ay mas mabilis kaysa sa sirasirang kaldero natin sa Rising Wind Valley. Pinagmasdan ni Aaron ang pildoras at tuwang-tuwa. Ito ba ang pildoras para sa cultivation? Sa wakas, malapit nang magsimula ang unang hakbang ng aking plano para muling buuin ang aking espiritual na ugat. Pagkatapos pagmasdan, nilunok niya ang key condensing pill. Agad na umikot ang isang malakas na enerhiya sa kanyang katawan na nagpalabas ng ginintuang espiritual na lakas. Ang mga sinag ng liwanag mula sa kanya ay nagpatalsik sa 2 dalaga. Makalipas ang ilang sandali, nakontrol na ni Aaron ang enerhiya. Tiningnan niya ang liwanag sa kanyang kamay at sinabing, ito pala ang pakiramdam ng may espiritual na enerhiya. Nang makita ito, sumigaw si kapatid na babae, napapalibutan na ng espiritual na enerhiya si ikalawang kuya. Nagtagumpay na ang cultivation. Sa kabilang banda, nagtanong si Catherine, ganoon ba talaga ka-epektibo yan? Hindi sumagot, hinigpitan ni Aaron ang kanyang kamao at sinabing, gaya pa rin ng dati, kapag may kaunting espiritual na enerhiya, gusto nitong kumalat. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na ako. Pagkasabi niyon, ginamit niya ang Bone Melting Sun Loafing Art, isang agos ng enerhiya ang lumabas at bumalot sa kanya. Habang ginagawa ang pamamaraan, naisip niya, tanging espiritual na enerhiya lang ang makakapag-activate ng Bone Melting Sun Loafing Art. Sayang, ang mga dati kong pamamaraan ay nagbibigay lang ng kaunting enerhiya, hindi sapat para sa ibang pamamaraan. Sa pagkakataong ito, tuloy-tuloy ang enerhiya, sapat na ang oras. Magaling talaga ang key condensing pill na ito. Makalipas ang ilang sandali, isang maliit na apoy ang lumitaw sa kanyang kamay. Tuwang-tuwa siyang naisip, pagkatapos gamitin ang Bone Melting Sun Loafing Art para sanayin ang aking mga buto, kaya nang mag-imbak ng espiritual na enerhiya ang aking katawan. Sa loob ng maraming taon, sa wakas, nagtagumpay din ako. Haha! Nang makitang nagpapasikat siya, nagbabala si Catherine, Art, mag-ingat ka. Ang Bone Melting Sun Loafing Art ay kayang baguhin ang mga buto, ngunit ang proseso ay nangangailangan ng sakit na hindi kayang tiisin ng ordinaryong tao. Nang marinig ito, sinabi ni Aaron, pero wala akong nararamdaman. Pagkasabi niya niyon, biglang yumanig ng malakas ang buong silid. Mula sa kanyang dibdib, isang kakaibang tunog ang umalingaw-ngaw. Agad-agad, isang malakas na pagsabog ang naganap, na sumira sa lahat ng bagay sa paligid. Nang makita ito, nag-alala si kapatid na babae para kay Aaron, sumisigaw, ikalawang kuya. Siyempre, ito ay isang napakagandang bahagi ng kwento. Narito ang bersyon na inayos, itinama ang gramatika, at pinaganda ang daloy ng mga pangungusap para maging mas madaling basahin, habang pinapanatili ang diwa at nilalaman ng orihinal. Sa sandaling iyon, nag-aalalang tumawag si Tarinen, ikalawang kapatid na lalaki. Nagpanik din si Catherine Shen, lagot na. Hindi kaya sumabog ang katawan ni Kuya Art dahil hindi niya nakayanan ang pressure ng pagpino ng buto. Pagkasabi niya niyon, lumabas si Aaron Cheng, at sinabing, ano ng kalokohan iyang sinasabi niyo? Lumabas si Kuya Cheng na walang galos, walang kahit anong sugat, at may mga kislap ng kuryente sa paligid niya. Sinabi niya, hindi ba't ayos na ayos ako? Nang makitang ligtas si Aaron Cheng, namutla ang 2 dalaga, pinagpawisan, at naisip, ang ganitong katawan, talagang pag-aari ng isang mortal. Pinutol ni Kuya Cheng ang kanilang pag-iisip, itinaas ang isang daliri, pero parang walang nagbago. Talaga bang nagtagumpay na? Pagkasabi niya niyon, isang kislap ng enerhiya ang lumitaw sa dulo ng kanyang daliri. Agad na ipinutok ni Kuya Cheng ang enerhiyang iyon na tumama sa isang jade flute sa estante na ikinagulat ni Catherine Shen. Nakita niyang nabali ang plauta, bumagsak sa lupa, at agad siyang yumuko, umiiyak, Ang soul guiding flute na pamana ng aming pamilya. Nang makita ni Darine na sinira ng kanyang ikalawang kapatid ang gamit ng iba, mabilis siyang nag-alok, bakit hindi na lang namin bayaran ng inyang twin? Sa kabilang banda, matapos iputok ang atake, nagulat si Kuya Cheng, iyon ba ang wind blade na ipinutok ko? Grabe! Sa pagkakataong ito, may special effects na talaga ako. Pagkasabi niyon, itinaas niya ang kanyang mga braso na parang baliw, tuwang-tuwa na sumisigaw. Kahit na ito'y isang spell lang at hindi isang immortal technique, sa wakas, nagbunga rin ang aking mga pagsisikap. Mayroon na akong ranged magic attack. Haha! Sa kabilang dako, nakita ni Darine na tumatawa siya na parang baliw at wala na lang siyang masabi. Sa tabi niya, si Catherine ay umiiyak lang, nakatingin sa lalaking sumira ng gamit nila. Sa oras na yon, hindi pa tumitigil si Kuya Cheng. Gusto pa niyang sumira ng isa pang bagay, kaya nag-ipon siya ng enerhiya para sa isa pang skill. Sinabi niya, isa pa, at tumawa ng tihihihi.
Habang naghahanda siyang sirain ang bahay, biglang pumasok si Eshen, kasama ang kanyang mga tauhan, sumisigaw, sino ang basta-basta na lang pumasok sa Grand Mist Treasure Vault. Mabilis na tumakbo si Catherine at tumawag, Ama. Nang makitang lumitaw si Eshen, nagtaka si Kuya Cheng, bakit hindi nagbigay ng senya si Dax. Kasabay nito, sa labas ng pinto, ang kanyang iaso ay masayang-masaya habang hinihimas ng dalawang bantay. Sila'y tumatawa at sinasabing, Dog Cultivator, Dog Cultivator. Bumalik tayo kay Kuya Cheng, tiningnan ni Eshen ang magulong vault, puno ng galit, at tiningnan ng masama si Catherine, bumalik ka nang hindi nagsasabi, at nagdala ka pa ng mga tagalabas para gumawa ng gulo sa vault. Nang marinig ito, umiyak si Catherine na parang bata, Ama, ako alam kong nagkamali ako. Nang marinig ito, natigilan si Eshen sandali, bago siya lumuhod at umiyak ng mas malakas pa sa isang bata sa harap ng naguguluhang si Kuya Cheng. Niyakap ng ama ang kanyang anak na babae at sumigaw, Mahal kong anak. Anong nangyari? Bakit hindi ka agad pumunta sa akin pag-uwi mo? Huhuhu, ang sakit ng puso ko. Ama sa harap ng ibang tao, sana'y maging desente ka ni. Sa oras na yon, tiningnan ni Darinen ang kakaibang mag-ama at dismayadong sinabi, itong Sect Master Shen hindi siya tulad ng inaakala ko. Sumagot si Kuya Cheng, totoo nga. Sa kabilang banda, si Eshen ay umiiyak pa rin habang yakap si Catherine. Nagtanong siya, Mahal kong anak, sa tingin mo ba'y nakakainis ako? At muling umiyak, napakalungkot ko eh. Walang magawa sa kakaibang kilos ng matanda, nagsalita si Catherine, Ama, ang paglabas ko sa pagkakataong ito ay talagang mahirap ipaliwanag. Makalipas ang ilang sandali, sa bulwagan ng Tianbao Sect. May 6 na bantay na mahigpit na nagbabantay sa silid pulungan. Matapos marinig ang buong kwento, nagsalita si Eshen, kung gayon, maituturing ka na ring tagapagligtas ni Catherine. Nang marinig ito, habang kumakain ng malakas si Kuya Cheng, sumagot siya, hindi ko matatanggap na tagapagligtas, nagkataon lang. Pagkatapos, sinabi ni Eshen, pero gumawa kayo ng gulo sa Tianbao Sect, kaya kailangan niyong magpaliwanag sa akin. Naintindihan ang kanyang ibig sabihin, huminga ng malalim si Kuya Cheng, alam ko na, ito na naman ang karaniwang plot. Sabihin mo na, ano nang kailangan mong tulong? Nang makitang kalmado siya, diretsong sinabi ni Eshen, nakikita kong isa kang may kakayahang binata. Kaya ganito na lang, ipapakasal ko sa iyo ang mahal kong anak na babae, ano sa tingin mo? Nang marinig ito, ang kapatid na babae at si Dax na kumakain ng prutas ay nabulunan at umubo. Nagpatuloy sa usapan, sumagot si Kuya Cheng, hindi pwede. Ang mga babae ay makakapagpabagal sa aking cultivation. Sabi ng aking guro, ang isang cultivator ay dapat iwasan ang pag-ibig. Nang marinig ito, sinubukan siyang hikayatin ni Eshen, huwag mong sabihin yan. Iisa lang ang anak kong babae. Kapag nag-asawa siya, ibibigay ko ang buong Grand Mist Treasure Vault bilang dot. Ano, interesado ka na ba? Pagkasabi niyan yon, agad na nagpakita ng marangal na mukha si Aaron Cheng at sumagot, ngunit tumatanggi ako. Isa sa mga paborito kong gawin ay ang magsabi ng hindi sa mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili. Nang marinig ito, sumimangot si Eshen, bago ngumiti, o kung gayon, bayaran mo na lang ako para sa Soul Guiding Flute na nagkakahalaga ng 30 bilyong Spirit Stones. Pagkasabi niyan yon, agad na binawi ni Kuya Cheng ang kanyang sinabi. Yumuko siya ng may paggalang, nag-abot ng kamay at tumawag, hi, biyan ng lalaki, tanggapin niyo ang aking paggalang. Ang bilis magbago ng isip. Nang marinig siyang tumawag, itinaas ni Eshen ang kanyang daliri, sige, mas mabuti na ngayon kaysa sa ibang araw, ayusin na natin ito sa mga susunod na araw. Sa kabilang banda, nasaksihan ni Darinen na paulit-ulit na pinipilit magpakasal ang kanyang ikalawang kapatid. Nagtaka siya, bakit laging pinipilit magpakasal si ikalawang kapatid nitong mga nakaraang araw? Isang sagot lang ang ibinigay ni Dax, dumating na ang tagsibol. Habang masaya silang nag-uusap, biglang hinawi ni Catherine ang kurtina at nagtanong, Ama, ano nang pinag-uusapan niyo? Sa oras na yon, nakaayos na ang buhok ni Catherine at nakasuot na siya ng damit na nagpapakita ng kanyang kagandahan. Nang makita ang kanyang anak na babae, tumawag si Eshen, Catherine, pinaplano kong ipakasal ka kay Aaron Cheng. Nang marinig ito, nahiya ang dalaga, Ama, kakakilala ko lang sa kanya, paano kami basta-basta na lang magpapakasal? Nang makita si Catherine sa ganitong anyo at pananalita, natigilan si Aaron Cheng na parang hindi niya kilala ang dalaga. Nagpatuloy si Eshen, ang pag-ibig ay unti-unting lumalago. Hindi ka na bata, kailangan kitang makitang mag-asawa para mapanatag ako. Sa oras na iyon, sumigaw si Catherine sa hiya, huwag na po kayong magbiro. Kami ni Kuya Art ay estranghero lang. Hindi ako papayag sa bagay na ito. Pagkasabi niyan yon, biglang umubo ng malakas ang matanda, nahihirapang huminga. Nang makita ito, tumakbo si Catherine at nag-aalalang nagtanong, ano-anong nangyayari sa inyo? Tiningnan ni Eshen ang kanyang anak na babae at sinabing, wala, sobrang saya ko lang. Habang nangyayari ito, napansin ni Kuya Cheng ang duguan na kamay ni Eshen. Nagulat siya at nag-isip. Tumayo si Eshen at nagpahayag, sige, napagkasunduan na natin ito. Agad kong ipapagawa ito. Ay! Ama!
Sa ibaba, matapos makita ang eksena ng pag-ubo at ang duguan na kamay, sinabi ni Kuya Cheng habang nakahawak sa kanyang baba, "Sinabi ko na nga ba, may karaniwang plot." Sa kalagayan ni Sec Master Shen, kailangan nating manatili sa Tianbao Sec ng 2 pang araw. Nang marinig ito, nagtakang tumingin si Gavenen sa kanya at nagtanong, mula kailan naging ganyan kabait si ikalawang kapatid. Nawala nang masabi si Kuya Cheng sa sinabi ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali, ipinaliwanag niya, si Catherine ay nagbigay sa akin ng malaking regalo, ang key condensing pill. Isa akong taong marunong tumanaw ng utang na loob. Paglabas ng bulwagan, naglakad-lakad si Gavenen at Catherine. Nagrereklamo si Catherine, ang ama ko ay masyadong padalos-dalos. Sobrang basta-basta na lang siya. Mabilis na sinabi ni Gavenen, huwag kang magalit, huwag kang magalit. Namula ang pisngi ni Catherine sa galit. Nagpatuloy siya, kahit na kailangan kong magpakasal, kailangan kong hintayin na makuha ko ang Tianbao Sect, maging ang numero 1 sekta sa mundo, bago pag-isipan ang mga bagay na yan. Ang mga lalaki ay nakakaapekto lang sa bilis ng aking cultivation. Ngumiti si Gavenen. Ang ganitong pananalita ay pamilyar na sa kanya, hindi ba't araw-araw itong sinasabi ng kanyang ikalawang kapatid? Sinabi ni Gavenen, sa bagay na yan, pareho kayo ng aking kapatid. Pero napakabait ng pamilya mo sa'yo. Huminga ng malalim si Catherine, walang magawa, mabait nga, pero minsan, nakakainis ang ama ko. Pero siguro, ganyan talaga ang pamilya. Hinawakan ni Catherine ang kamay ni Gavenen at hinila siya. Masaya siyang sinabi, sige, dadalhin kita sa isang lugar. Hayaan natin ang aking ama at si Kuya Art na mag-usap. Naiisip ni Gavenen ang sinabi ni Catherine kanina kaya't tulala siyang sumagot, pamilya. CJ. Sa loob ng bulwagan, tanging si Kuya Cheng at si Sec Master Shen na lang ang natira. Naging seryoso ang paligid. Binasag ni Kuya Cheng ang katahimikan, dinala na ng kapatid na babae si Catherine sa ibang lugar. Sec Master Shen, pag-usapan na natin ang mahalagang bagay. Ano nang sakit niyo? Nagkunwari si Shen na hindi naintindihan, manugang, ano nang sinasabi mo? Napakalusog ko, saan? Mabilis na pinutol ni Kuya Cheng ang kanyang salita, may tiwalang sinabi, kanina, umubo ka ng dugo. Walang nakakita, pero malinaw kong nakita. Nagmamadali kang ipakasal si Catherine, marahil dahil natatakot ka, nararamdaman mong hindi ka na magtatagal, at gusto mong humanap ng mabuting tao na mag-aalaga sa kanya, tama. Hindi pa rin umaamin si Shen. Tumawa siya ng malakas, haha, nagbibiro ka lang, manugang. Hula mo lang yan. Halos mabulunan si Dax na kumakain dahil nabanggit siya ni Kuya Cheng. Lumapit siya, inilagay ang kamay sa ulo ni Dax at nagpatuloy, ang ilong ng aking aso ay nakakaamoy ng masamang enerhiya sa'yo. Kung hindi, tatawagin ko si Catherine pabalik, at pag-usapan natin ito ng harapan, ano sa tingin mo? Si Dax ay kumakain lang at walang pakialam. Malinaw na imbento lang ang sinasabi ni Kuya Cheng. Nagmura si Dax, punyeta, niloloko mo na naman ang mga matatanda. Nag-isip si Shen, naging malungkot ang kanyang mukha. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at hindi na nagtago, ang bagay na ito, alam mo, alam ko, alam ng langit, alam ng lupa. Hindi ito pwedeng malaman ng iba. Niyakap niya ang kanyang braso, huminto sandali at nagpatuloy, wala na talaga akong gaanong panahon. Pero hindi dahil sa malubhang sakit, kundi dahil dito. Hinawi ni Shen ang kanyang manggas. Ang kanyang braso ay puno ng mga itim na marka ng masamang enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan mula sa pulso hanggang sa puso. Malungkot niyang sinabi, umabot na sa puso, hindi ko alam kung gaano pa ako katagal. Nagulat si Kuya Cheng, grabe. Ano yan? Yumuko si Shen, ikinuwento ang kanyang paghahanap ng lunas na walang resulta. Naghanap ako ng doktor, sinubukan ang mga espiritual na pildoras at magic weapon, pero walang epekto. Maging sa Tianbao Sect namin na maraming kayamanan, wala kaming mahanap na lunas. Mukhang sa buong 9 provinces continent, wala ng paraan. Hinigpitan niya ang kanyang braso na may masamang enerhiya, naggitngit ang ngipin at nagpatuloy, ang mas mahalaga, hindi ko alam kung ano talaga ito. Hindi ito lason, hindi rin isang sumpa. Ang alam ko lang, kinakain nito ang aking lakas buhay, at isang araw, ubusin nito ang lahat. Sinabi ni Kuya Cheng, akala ko noong una, may kakaibang sakit ka. Ito, hindi ko pa nakita. Kung hindi, kukuha ako ng memory stone at ipapadala sa supervision courtyard para imbestigahan nila. Halos gumuho si Shen. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, huwag na. May mga koneksyon din ako, pero kahit sino, hindi pa nakakita nito, kaya't hindi nila alam ang lunas. Tama ang sinabi mo kanina. Kapag namatay ako, ang malaking Tianbao Sect ay mapupunta lang kay Catherine. Pero hindi pa siya sapat na malakas, at ang ibang sekta ay nag-aabang sa Grand Mist Treasure Vault. Kapag kumalat ang balita ng aking pagkamatay, baka gumawa sila ng paraan para agawin ang sekta. Ayokong harapin ni Catherine ang mga panganib na ito, kaya gusto kong humanap ng isang malakas at mapagkakatiwalaang manugang para sa kanya. Natawa si Kuya Cheng na madaling magtiwala si Shen sa isang taong kakakilala lang niya. Nagtanong siya, kaya ako ang hinanap niyo? Kakakilala lang natin, ganyan na kayo kabilis magtiwala sa akin.
Ngumiti si Asian, niligtas mo si Catherine na nagpapakita ng iyong mabuting pagkatao. Ang makalabas mag-isa sa Misty Sect ay nagpapatunay ng iyong kakayahan. Kapag ipinagkatiwala ko si Catherine sa iyo, panatag ako. Ang pagbanggit sa Misty Sect ay nagpakilabot kay Kuya Cheng. Itinaas niya ang kanyang kamay para pigilan ito, ngumiti, grabe, Sectmaster, huwag na nating pag-usapan ito, pwede ba? Kung hindi, mag-isip ako ng paraan para gamutin yan bilang pasasalamat. Hindi natuwa si Asian. Kumulot ang kanyang noo, matigas na tumanggi, sinabi ko na walang lunas ito. Habang nag-uusap sila, isang utusan ang tumakbo papasok, hingal na hingal, Sectmaster, masamang balita. May multo na naman daw sa Grand Mist Treasure Vault. Nagulat si Asian, anong nangyayari? Ilang beses na ito ngayong buwan. Napansin ni Kuya Cheng ang isang kakaibang salita, na naman? Tiningnan niya ang matandang lalaki na dahan-dahang lumalapit. Ipinakilala ni Asian, manugang, ipapakilala ko, ito ang aking matandang katiwala, si Butler Zhang. Mula nang ako'y mamahala sa sekta, kasama ko na siya, lubos na tapat. Biglang lumapit si Kuya Cheng at tinitigan ang matanda, nag-isip, bakit Zhang? Sa mga transmigration na mundo, hindi ba't lahat ng katiwala ay nagngangalang Butler Fu? Nang makita ang kanyang kakaibang kilos, hindi komportable si Butler Zhang, nauutal, hoy bakit mo ako tinitingnan? Ipinaliwanag ni Butler Zhang ang kakaibang pangyayari, Sectmaster, may ilang disipulo na nagsabi, ayon sa inyong utos, naglinis sila sa Grand Mist Treasure Vault, ngunit nakakita sila ng isang demonyong apoy na nananakit, kaya tumakbo sila para iligtas ang kanilang buhay. Nagtaka si Kuya Cheng, nag-isip, multo. Normal lang noong pumasok kami sa Grand Mist Treasure Vault, wala kaming nakitang multo. Biglang sumigaw ang matanda, itinuro si Kuya Cheng at sinabing, tama. May nagsabi rin na nakakita sila ng isang anino ng multo sa labas ng Grand Mist Treasure Vault, palihim na gumagala. May usok din daw na lumalabas sa vault. Walang magawa si Kuya Cheng kundi makinig dahil totoo ang sinasabi nito. Tapos na, kami na ang gumawa nito. May otoridad na sinabi ni Asian, hindi ko alam kung saan galing ang demonyong ito na naglakas loob na gumawa ng gulo sa aking Jian Bao Sect. Pupunta ako ngayon para tingnan. Ngunit sumingit si Kuya Cheng, Sectmaster, maghintay na lang kayo. Dahil ako na ang manugang ng Jian Bao Sect, dapat ko kayong tulungan sa bagay na ito, tama? Habang nagsasalita, inakay niya ang matanda palabas. Nagtaka ang matanda, manugang. Kailan pa? Natigilan si Asian habang nakatingin. Masayang inakay ni Kuya Cheng ang matandang katiwala, sinasabing, tara, Butler Zhang. Tungkol sa multo, ikwento mo sa akin ng detalyado. CJ. Habang papunta sila sa Grand Mist Treasure Vault, nag-usap sila. Isang tahimik na gabi. Ilang disipulo ang naglinis sa Grand Mist Treasure Vault. Kinabukasan, tanging ang kanilang malamig na bangkay na lang ang natagpuan. Ikinuwento niya ito na may luha sa mata, nanginginig ang boses, ang dugo sa kanilang katawan ay nawala, napakasaklap. Makinig ng mabuti si Kuya Cheng, hinimas ang kanyang baba, nag-isip, vampirang multo. Hindi ito isang western setting. Naalala ni Butler Zhang ang mga kalansay na may hawak na espada na naglalakad, pula ang kanilang mga mata, napakatakot. Kinilabutan siya, kaya't nagpadala ang Sectmaster ng mas maraming tao para magbantay. Ngunit ngayon, natagpuan na naman ang bangkay ng isang disipulo sa vault, hindi, kalansay na lang ang natira, dahil nawala rin ang kanilang laman at dugo. Nagulat si Kuya Cheng at nagmura, grabe, ang brutal. Hindi na ito simpleng usapin ng multo. Nagpatuloy si Butler Zhang sa pag-alala. Nanginginig siyang nagkwento, nagalit ang Sectmaster at gustong imbestigahan ang katotohanan, ngunit kahit anong imbestiga, wala silang mahanap. Pagkatapos nito, laging may nawawalang disipulo, iba-iba ang paraan ng pagkamatay. May nawawalan ng laman at dugo, may kinukuha ang kaluluwa. Mula nang may magulat ng multo, pansamantalang isinara ang vault, ngunit nagdagdag pa rin ng bantay ang Sectmaster, takot na may mangyaring hindi inaasahan. Kumuha siya ng isang dilaw na papel, huminga ng malalim, dahil sa bagay na ito, labis na nagtrabaho si Asian. Walang nangyayari pero ngayon may nangyari na naman. Kawawa naman si Sectmaster dahil dito, nagkasakit na siya. Nang marinig ito, naisip ni Kuya Cheng, kaya pala ipinagbabawal ng ama ni Catherine ang mga tagalabas sa vault, may dahilan pala. Biglang may naisip si Butler Zhang at nagtanong, binatang kapatid, narinig kong may pumasok sa Grand Mist Treasure Vault ngayon. Sila ba ang may gawa nito? Kalmado si Kuya Cheng, itinuro ang sarili, inosenteng sinabi, ako ang pumasok ngayon. Naging tahimik ang paligid. Doon lang naintindihan ni Butler Zhang ang sinabi ni Kuya Cheng. Sumigaw siya, umaatras, Huwag kang lumapit. Walang magawa si Kuya Cheng sa reaksyon nito, ano nang kinatatakutan mo? Kakadating ko lang ngayon, paano ako magkakaroon ng kinalaman dito? Lumapit si Kuya Cheng, inilagay ang kamay sa balikat ni Zhang na nanginginig. Nagpatuloy siya, hindi ako naparito para gumawa ng gulo, kundi para tulungan kang imbestigahan ang katotohanan. Nauutal siyang nagtanong, talaga? Bakit ka naman ganyan kabait? Walang hiyang sumagot si Kuya Cheng, nag-aalala ako sa aking biyanan, hindi ba pwede?
Pagkatapos, lumapit siya ng may pag-iingat, bumulong, sa tingin mo ba, may koneksyon ang multong ito at ang kakaibang bagay sa katawan ng Sekmaster? Labis na nagulat si Butler Zhang. Nauutal siya, ikaw paano mo nalaman ang tungkol sa Sekmaster? Umisi si Kuya Cheng, kaya alam mo rin pala. Tiningnan niya si Kuya Cheng na may halong pagkakasala, tila may hindi masabi, ngumiti si Zhang. Matagal ko nang pinagsisilbihan si Sekmaster, may mga sinabi rin siya sa akin. Madaling nakita ng matalas na mata ni Kuya Cheng ang kakaibang kilos nito. Pinutol niya ito, talaga? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Noong unang beses na may napansin si Sekmaster, malapit ba ito sa oras na may multo sa Grand Mist Treasure Vault? Sumagot ang matanda, parang noong unang beses na may napansin si Sekmaster ay kalahating taon na ang nakalipas. Kinabukasan, nagsimulang magkaroon ng multo sa vault. Kami lang ni Sekmaster ang nakakaalam nito. Manugang, huwag mo itong ipagkakalat, baka may mga taong may masamang hangarin. Itinaas ni Kuya Cheng ang kanyang kamay para pigilan ito, huwag kang mag-alala. Ngunit sa kanyang isipan, nagsimula na siyang magduda, sinabi ng matandang Sekmaster na hindi niya ito sinabi kanino man. Pero alam ni Butler Zhang. May mali dito. Bigla, dalawang utusan ang tumakbo, hingal na hingal, Butler Zhang, masamang balita. May multo na naman sa vault. Nagulat si Butler Zhang at sumigaw, ano? Walang takot si Kuya Cheng sa mga multo, nanguna siya papunta sa vault, sumisigaw, sa umaga, saan galing ang multo? Malinaw na may gumagawa ng kalokohan. Butler Zhang, samahan mo akong mag-imbestiga. Hindi kilala ng dalawang utusan si Kuya Cheng, tiningnan lang nila siya ng may pagtataka. Nagtanong ang isa, manugang. Kailan pa siya nandito? Habang hindi pa nila naiintindihan, sumagot na si Butler Zhang kay Kuya Cheng at tiningnan ang dalawang utusan, nag-utos, sige, ganyan na nga. Umalis na muna kayo. Ang Grand Mist Treasure Vault ay napapalibutan na ngayon ng isang nakakatakot na kapaligiran, hindi na tulad ng dati. Madilim ang paligid. Kalmadong naglakad si Kuya Cheng sa mga nakahandusay na katawan. Sila ay mga utusan ng pamilya Shen, hindi alam kung bakit sila walang malay. Sumunod si Butler Zhang, nanginginig sa takot sa nakita, Diyos ko, anong kasalanan ito? Walang pakialam si Kuya Cheng, dire-diretso siyang pumasok. Pagdating sa pinto, binuksan niya ito, at isang kahina-hinalang amoy ang lumabas. Bumulong si Kuya Cheng, may kakaibang amoy. Pagbukas ng pinto, pumasok si Kuya Cheng at natapakan ang isang kakaibang puting bagay. Sumigaw siya sa takot nang makita na ang bagay na ito ay may mata, ilong, bibig, at kamay, mukhang tao pero hindi, mukhang multo pero hindi. Diyos ko! Nanlaki ang mata ni Butler Zhang nang makita ang isang mas nakakatakot na bagay. Itinuro niya ang likuran, Manugang, tingnan mo doon. Lumingon si Kuya Cheng. Ang tanawin ay napaka-nakakatakot. Tatlong utusan ang nakabitin, dila nila'y nakalawit, napakatakot tingnan. Sumigaw si Butler Zhang, may multo. Pinagmasdan ni Kuya Cheng ang tatlong bangkay at sinabing, saan galing ang multo? Malinaw na may nagpapanggap lang. Nagalit siya at sumigaw, hoy, sino mang nasa likod, lumabas ka. Huwag mo akong piliting saktan ka. Pagkasabi niyon, isang malaking apoy ang sumiklab kung saan nakabitin ang mga bangkay. Ngumisi si Kuya Cheng, kailangan pala talagang takutin para lumabas. Unti-unting humupa ang apoy, naging isang anyong tao. Ngunit itim ito, napapalibutan ng apoy. Tumawa ito, his-his. Mabilis na sumugod ang multo kay Kuya Cheng. Sumigaw si Butler Zhang sa takot, manugang, mag-ingat ka. Ngunit, hindi si Kuya Cheng ang target, kundi si Butler Zhang. Umungol ang multo, mayabang na bata, ibigay mo ang buhay mo. Natigilan si Butler Zhang, nanginginig, nag-iisip, ikaw ang tinakot ng aking manugang, bakit ako ang inaatake mo? Unti-unting lumitaw ang anyo ng multo, mukha itong isang soro. Sinunggaban nito si Butler Zhang na nagpatumba sa kanya. Sa takot, umikit si Butler Zhang at sumigaw. Lumingon ang multo kay Kuya Cheng, na tila siya na ang susunod. Nagpatuloy itong tumawa ng kakaiba. Walang magawang sinabi ni Butler Zhang, manugang, tumakbo ka na. Ngunit hindi nakinig si Kuya Cheng. Itinaas niya ang kanyang dalawang daliri, bumulong ng isang spell, at lumitaw ang mga dilaw na kislap ng kuryente. Sumugod ang multo. Nang malapit na, iwinagayway ni Kuya Cheng ang kanyang kamay, binigkas ang pangalan ng skill, Wine Blade. Ang enerhiya mula sa kanyang kamay ay tumama sa multo, ngunit madali itong naiwasan. Tumawa ang multo, his, iyan lang ba ang kaya mo? Hindi nagalit si Kuya Cheng, umiti pa siya. Habang patuloy na kinokontrol ang enerhiya, sinabi niya, sakto, ang aking bagong special effect ay makikipaglaro sa'yo. Pagkasabi niyon, muli niyang iwinagayway ang kanyang kamay. Muling lumabas ang enerhiya. Nag-utos siya, bumalik ka. Bumalik ang Wind Blade. Masyadong kampante ang multo kaya't nakatayo lang ito. Nang malapit na ang enerhiya, doon lang ito nagulat. Nagbanggaan sila, lumikha ng isang maliit na pagsabog. Pagkatapos nawala ang multo. Masayang-masaya si Kuya Cheng, ang galing. Ang galing.
Kailangan talaga ng mahika para maramdaman ang ganitong saya. Bigla, mula sa usok, lumabas ang mga puting buntot. Isang boses ang nagsalita, ang iyong mahika ay kawili-wili. Isang siyam na buntot na soro ang lumabas at nagpatuloy, epektibo lang ito sa mga bagay, pero hindi sa mga buhay na nilalang. Haha! Natigilan si Kuya Cheng, hindi makapaniwala na ang kanyang ipinagmamalaking kapangyarihan ay walang silbi. Sumimangot siya. Ngunit walang nakapansin, ang pagsabog ay nakasira ng maraming kayamanan sa Grand Mist Treasure Vault, maliban kay Butler Zhang. Nagpanik siya, halos sumuka ng dugo, ang mga gamit na yan ay nagkakahalaga ng mahigit 6 na milyon. Walang tigil na tumawa ang siyam na buntot na soro, Gihari-diray, akala ko pa naman may malakas na dumating, isang payaso lang pala. May gagawin pa ako ngayon, hindi ako makikipaglaro sa inyo. Habang paalis na, hinaraan siya ni Kuya Cheng na nagpasigaw sa kanya dahil sa pagkabangga. Nagulat ang soro, tumayo ang kanyang mga balahibo. Sumigaw ito, bakit ang bilis ng mortal na ito? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Kuya Cheng, lalo siyang nagalit. Naisip ng soro, bahala na, mamatay ka na. Nagpakita ito ng pangil at biglang inatake si Kuya Cheng gamit ang kanyang buntot. Ngunit mabilis na nahawakan ni Kuya Cheng ang buntot. Malamig siyang sinabi, hindi mo magamit ang iyong special skill, tama? Sakto, ang mga soro at aso ay parehong pamilya. Namutla ang siyam na buntot na soro, nagtataka, bakit biglang naging ganito kalakas ang taong ito? Tinignan ni Kuya Cheng ang soro na may galit, malakas itong ibinalibag. Hindi ito makalaban, sumigaw lang ng i at tumayo sa isang kabinet, nag-iisip, hindi maganda, mas malakas siya sa akin, hindi ako pwedeng lumaban, kailangan kong umatras. Ngunit mas mabilis si Kuya Cheng. Lumitaw siya sa harap ng soro, may diin na sinabi, saan ka pupunta? Sumigaw ang soro sa takot, may multo. Walang awa siyang sinipa ni Kuya Cheng na nagpatalsik sa kanya sa lupa na nagdulot ng alikabok. Kinilabutan si Butler Zhang na nanonood. Mabilis ding bumaba si Kuya Cheng, tiningnan ang soro na nakahandusay, malamig na sinabi, isang mortal, gusto pang tumakas. Yumuko siya, hinawakan ang batok ng soro, itinaas ito, at maingat na binilang, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, may siyam kang buntot, siguradong mahirap ang training mo. Nagulat si Butler Zhang, siyam. Siyam na buntot na soro. Ibinigay ni Kuya Cheng ang soro kay Butler Zhang para siya na ang bahala. Green Hill Fox Clan, 1,000 taon ng cultivation para sa isang buntot, ibig sabihin, 9,000 taon ng cultivation. Kaya pala nakakagawa ito ng malaking gulo sa vault ng walang bakas. Kung hindi ko ito nakita ngayon, hindi ko malalaman. Natakot si Butler Zhang na hawakan ito. Akala ni Kuya Cheng ay kinuha na niya ito kaya binitawan niya. Nahulog ang siyam na buntot na soro. Bumagsak din si Butler Zhang sa takot. Nanginginig siyang tumingin sa walang malay na soro. Nagtanong si Butler Zhang, pero paano mo siya nahuli ng ganoon kadali? May tiwalang sumagot si Kuya Cheng dahil napakalakas ko. Ngumiti si Butler Zhang ngunit hindi makatanggi. Biglang may naisip si Kuya Cheng, sumigaw siya, tama, ang tribulation. Si Irish Shen na naliligo sa isang hot spring ay nakaramdam ng kiliti at bumahing. Nagising na pala ang siyam na buntot na soro. Tumawa ito, hahaha, napakalakas mo, pero ano ngayon kung nahuli mo ako? Ang lalaking apelyidong Shen ay nalason na ng lihim na laso ng Green Hill, walang lunas. Nagalit si Butler Zhang, hayop ka. Walang pakialam ang soro, nagpatuloy ito, malapit na akong maging immortal, kaya kumain ako ng ilang taon niya para madagdagan ang aking enerhiya, ano nang masama doon? Naglagay pa siya ng bitag sa Grand Mist Treasure Vault para hulihin ako. Ipaparanas ko sa kanya ang pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan. Hindi rin nagpatalo si Kuya Cheng. Ngumisi siya ng masama, walang problema, kaya rin naming iparanas sa iyo ang pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan. Pagkatapos ng ilang torture, makukuha rin namin ang lunas, tama ba, Butler Zhang? Agad na sumang-ayon si Butler Zhang, tama si Manugang. Ikukulong ko ang hayop na ito at tutorturin hanggang sa makuha ang lunas. Ngunit hindi ito pwedeng malaman ng publiko. Naintindihan ni Kuya Cheng, huwag kang mag-alala. Tayo lang dalawa ang nakakaalam nito. Dinala ni Butler Zhang ang soro sa kulungan. Tiningnan sila ni Kuya Cheng, nag-iisip, 1,000 taong siyam na buntot na soro na nahuli ni Butler Zhang ay talagang pambihira. Akala niya itapos na, ngunit hindi niya alam, sa likod niya, may isa pang multo na nakatayo, tahimik na nanonood. Paglabas ni Kuya Cheng, tiningnan niya ang ilang pulang balahibo sa kanyang kamay. Girari-tiray, hinayaan akong hawakan ng puting soro ang ilang pulang balahibo, kawili-wili. Nang matapos, nagpa siya si Kuya Cheng na hanapin si Naravinen at Catherine. Nakita niya silang masayang naglalaro sa isang fish pond. Lumapit siya at tumawag, mga kapatid, nandito pala kayo. Nang marinig ang kanyang boses, lumingon si Naravinen ng masaya, ikalawang kapatid. Lumingon din si Catherine. Nagulat siya nang biglang lumapit si Kuya Cheng. Bumulong siya, Catherine Shen, may sasabihin ako sa'yo. Napakahalaga nito. Para matanggap mo ito ng maayos, susubukan kong sabihin ng dahan-dahan. Tiningnan ni Catherine Shen ang kanyang misteryosong kilos at nagtaka.
Direkta siyang sinabi, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kalmadong bumulong si Kuya Cheng, ang ama mo wala na. Nagulat si Catherine Shen, namutla. Gumuho ang kanyang mundo. Napaupo siya sa lupa, hindi makaiyak. Hindi alam ni Kuya Cheng kung paano sabihin ng maayos, na parang sinasaksak niya ang kanyang puso. Ang susunod na pangungusap ay parang tumusok sa kanyang puso, naiintindihan mo ba? Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, lumapit si Darinen para payuhan si Kuya Cheng, ikalawang kapatid, huwag kang magsalita ng masama. Hindi ba't ayos lang si Master Shen kanina? Masakit ang puso ni Catherine, puno ng luha, ama siya, kaya pala mas mahigpit ang bantay sa Grand Miss Treasure Vault, kaya pala nagmamadali siyang ipakasal ako, naghahanda pala siya para sa kanyang libing. Hindi, kailangan ko siyang hanapin at tanungin. Pagkasabi niyon, tumayo si Catherine at umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Darinen ngunit huli na. Lumapit si Kuya Cheng at pinigilan si Gavenan. Sinabi niya, hayaan mo silang mag-usap. May mas malaki pa tayong gagawin. Walang magawa si Gavenan, sumunod na lang siya. Dinala ni Kuya Cheng si Gavenan at Dax pabalik sa Grand Miss Treasure Vault. Maayos na ulit ang silid. Kinamot ni Kuya Cheng ang kanyang kamay, nahihiya, may isang invisible barrier dito. Ngunit alam ninyo, espesyal ang aking katawan, kaya kailangan ko ang tulong ninyo para sirain ito. Walang sinabi si Gavenan at Dax, tiningnan lang siya ng may pang-insulto. Madali nilang naintindihan ang gusto niyang sabihin, kaya pala, wala kang espiritual na enerhiya para sirain ito. Ngumiti si Dax, hindi ko akalain na darating ang araw na hihingi ka ng tulong sa amin. Nagalit si Kuya Cheng ngunit hindi makasagot. Nagmamadali siyang sinabi, bilisan niyo. Si Dax ang sisira ng barrier, si Darinen ang magpapanatili ng balanse ng enerhiya. Simulan na. Dahil may pagkakataon, sinamantala ni Gavenan at Dax ito. Hindi sila sumunod, sinubukan nilang pahirapan siya. Ngumiti si Gavenan, hihihi, ikalawang kapatid, hihingi ka lang ng tulong ng libre. Nagpatuloy si Dax, kapag sinabi mong gawin namin, gagawin na namin agad. Napasapo sa noo si Kuya Cheng. Huminga siya ng malalim, ano nang gusto ninyo? Mabilis na sinamantala ni Darinen ang pagkakataon, tulungan mo akong maabot ang foundation establishment stage. Hindi rin pinalampas ni Dax ang pagkakataon, gusto kong magkasundo kami sa isang maliit na bagay, huwag mo akong gawing sasakyan, okay ba? Agad na sumang-ayon si Kuya Cheng, walang problema. Ngunit, sa mata ni Gavenan at Dax, hindi mapagkakatiwalaan si Kuya Cheng. Naglabas si Gavenan ng isang voice recorder na gawa ng supervision courtyard, ni-record ito, at pinapangako si Kuya Cheng ng parusa kung hindi niya tutuparin. Paano kung hindi mo tuparin? Nainis si Kuya Cheng, sumigaw, kung gayon, habang buhay akong hindi makakapag-cultivate, hindi makakapag-asawa, at magiging isang eunuch habang buhay. Sa pagkakataong ito, napanatag na sila. Habang itinatago ang recorder, sinabi ni Gavenan, ang regalo ng ikawalong kapatid ay talagang kapaki-pakinabang. Naghanda si Dax, simulan na natin. Itinaas ni Dax ang kanyang paa, nag-ipon ng enerhiya, at malakas na itinapak sa lupa. Agad na lumitaw ang isang magic circle, na bumuo ng isang formation para sirain ang barrier. Tumingin si Kuya Cheng, masayang pinuri, ang cultivation ng isang aso ay talagang iba. Nang makumpleto ang formation, halos masira na ang barrier. Isang demonyo na mukhang berdeng apoy ang lumabas. Napaka-agresibo nito, sumugod, at sumigaw, mga hamak na mortal, naglakas loob na gambalain ako. Ngumisi si Kuya Cheng, kaya pala, ito ang iyong barrier. Nagalit ang demonyo, agad na umatake, gagawin kitang alay. Naglabas ito ng isang kakaibang berdeng usok. Mabilis na tinakpan ng tatlo ang kanilang ilong. May lason ang usok na ito. Iwinagayway ni Kuya Cheng ang kanyang kamay, ginamit ang kanyang lakas para itaboy ang usok. Mabilis na nawala ang usok. Ngumiti si Kuya Cheng, tiningnan ang kanyang braso na napapalibutan ng enerhiya at sinabing, kahit na hindi kayang sakta ng wind blade na ito ang mga buhay na nilalang, kaya pa rin itong harapin ang lason na usok na ito. Nang marinig ito ni Gavenan, bigla siyang natauhan, naisip, kaya pala hindi kayang saktan ng bagong skill ni ikalawang kapatid ang mga buhay na nilalang. Nang makita ng demonyo na hindi ordinaryo ang kakayahan ni Kuya Cheng, naging interesado ito. Habang pinupuri, patuloy itong umaatake, may dating. Hindi alam kung ano ang pinsalang idudulot ng skill na yon, kaya't hinila ni Kuya Cheng si Gavenan at Dax para umupo. Natatakot na nagtanong si Gavenan, ikalawang kapatid, ano ng bagay na yan? Sumagot si Kuya Cheng, hindi ko alam, marahil ay isang uri ng materialized substance. Nang marinig ito ng demonyo, lalo itong nagalit. Sumugod ito, sumisigaw, pumunta ka rito. Ako ay isang spirit entity, huwag mo akong ikumpara sa mga ordinaryong demonyo. Huminga ng malalim si Dax, nagtataka. Ang isang spirit entity ay isang magic weapon na tumanggap ng esensya ng araw at buwan, nagkaroon ng sariling kamalayan, may sariling kapangyarihan, at hindi nakakasama. Hindi ba tama ito? Lalong nagalit ang demonyo, ano nang pakialam mo? Hindi pa ako nakakita ng asong nagsasalita na tulad mo. Nang makitang wala ng panganib, ligtas na ibinaba ni Aaron Cheng sina Gavenan at Dax. Nagtanong siya, bakit hindi ka naatake?
Hindi sumagot ang demonyo, ngumiti lang ito ng kakaiba. Makalipas ang isang segundo, biglang lumitaw ang mga berdeng magic thread na hindi nila inaasahan. Tinagos sila nito. Sumigaw si Davinen at Dax sa sakit. Hindi na kinaya ni Davinen at nawalan ng malay. Tumawa ang demonyo, haha, isang grupo ng mga insekto. Ang ginawa kong bitag na yon ang tunay na atake. Walang nangyari kay Kuya Cheng, nagalit siya at sinubukang putulin ang mga thread, punyeta. Hindi ito maputol. Lumapit ang demonyo, tumatawa, haha, masyadong kaunti ang iyong espiritual na enerhiya. Pero ang enerhiya ng aso na iyon ay hindi masama. Ang kinakain ko rito ay mga kayamanan, bihira akong makatikim ng ganitong kadalisay na enerhiya. Paglapit, napansin ng demonyo na malakas pa rin si Kuya Cheng. Nagtaka ito, bakit hindi ito epektibo sa kanya? Nanginginig ang kamay ni Kuya Cheng, hinila ang thread. Malakas niyang hinila ito palayo sa kanilang tatlo, sumisigaw, lumayas ka. Nabitawan ang thread. Nagising si Kavainan, sumigaw sa takot, Tigilan mo na. Tinamaan ng demonyo ng thread, nagmura ito. Iwinagayway ni Kuya Cheng ang thread, tinamaan ng demonyo, at bumagsak ito. Nakakita ito ng isang espada sa tabi, at nilunok ito ng buo. Pagkatapos lunukin, gumawa ito ng isang bagong formation na may napakaraming espada na nakatutok kay Kuya Cheng. Sumigaw ito, sword formation. Sumugod ang mga espada. Agad na itinaas ni Kuya Cheng ang kanyang kamay, ginamit ang wind blade para sirain ang mga ito. Pagod na pagod si Dax, nakahandusay sa lupa, hirap na sinabi, ang paraan para talunin ang demonyong ito maliban na lang kung masisira ang kanyang life-bound weapon kung hindi ito masasaktan. Naku, wala na akong enerhiya. Hindi rin maganda ang kalagayan ni Davinen, pagod na pagod, paano na ito? Napakaraming kayamanan dito, hindi ko alam kung alin ang kanyang tunay na anyo. Tumawa ang demonyo, ako ay isinilang mula sa enerhiya ng langit at lupa, hindi ko kailangan ng mga magic weapon bilang aking tunay na anyo. Ngumisi si Kuya Cheng, kung gayon, kailangan lang kitang isil. Hindi rin nagpatalo ang demonyo, madali nitong naiwasan ang atake. Inasar siya nito, isang hamak na mortal, gusto akong isil. Baka hindi mo ako maabot. At saka, ang iyong kaunting enerhiya ay hindi epektibo sa mga mortal. Ang salitang immortal ay nagpasakit sa damdamin ni Kuya Cheng. Nagdilim ang kanyang mukha, malalim na sinabi, sige, at lumingon, maliit na mahal, halika rito. Hinila ni Kuya Cheng si Gavinans papunta sa kanya. Nagulat si Gavinan, Umiti si Kuya Cheng, Lavinan, nakapaglaro ka na ba ng tatlo, pinball? Hindi naintindihan ni Tabinan. Habang lumalaban sa spirit entity, ipinaliwanag ni Kuya Cheng, kinakain ng spirit entity na yon ang iyong enerhiya, ngunit kailangan ng oras para ito'y ganap na ma-assimilate. Kaya't, sa teorya, ang enerhiyang iyon ay sayo pa rin. Nakinig si Gavinan, ngunit hindi pa rin naintindihan, ano ngayon? Mabilis na sumagot si Kuya Cheng, kaya't maaari mong manipulahin at ilipat ang iyong enerhiya, at kasama nito ang nagpapatakbo, nakatumbas ng pagmamanipula sa kanya. Nag-alala si Davinan, hindi siya tiwala sa sarili, pero hindi pwede, masyadong kaunti ang aking enerhiya. Naintindihan ni Kuya Cheng ang kanyang alalahanin. Hinawakan niya ang kanyang pulso, tiningnan siya sa mata, seryosong sinabi, dahil kaunti lang, hindi ka mawawalan ng maraming enerhiya, at sapat pa ito para mag-resonate sa enerhiya ng sandata. Ikaw ang kapatid ni Aaron Cheng, ang pinakamayabang na disipulo ng Rising Wind Valley, kaya mo yan. Tulungan mo akong hulihin ang spirit entity, maliban sa'yo, wala nang iba. Ang kanyang mga salita ay nagbigay liwanag sa kanya. Namula si Kabinan, tama. Hindi na ako ang dating Tabeinen. Kaya kong tumulong. Nakahinga ng maluwag si Kuya Cheng. Pinakalma niya si Tabeinen, huwag kang mag-alala, sa laban na ito, gagabayan ka ng iyong kapatid. Lalong naging agresibo ang spirit entity. Tiningnan ito ni Davinen at nagsimulang gawin ang spell na itinuro ni Kuya Cheng, 10,000 Swords Formation. Inipon ni Davinen ang lahat ng natitirang enerhiya. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at sumigaw, ilipat. Hindi pa alam ng spirit entity ang lakas ni Davinen, kaya't nakatayo lang ito, hanggang sa mapalibutan ito ng enerhiya ni Davinen, doon lang ito natakot. Nagtaka ang spirit entity. Tulad ng pangalan ng formation, ang enerhiya ni Davinen ay naging mga matatalim na espada, sumugod sa spirit entity, lumikha ng isang magulong eksena. Natakot si Kabinan at sumigaw. Ngunit si Kuya Cheng ay tuwang-tuwa, ganyan niya. Mabilis, dalhin mo ang spirit entity sa atin. Bumalik si Davinan sa kanyang seryosong anyo, pinanatili ang formation. Paulit-ulit na inatake ang spirit entity, ngunit may oras pa itong magmura, anong nangyayari? Bakit hindi kontrolado ang batang iyon? Habang nawawala ito sa focus, inipon ni Kuya Cheng ang lahat ng kanyang galit sa kanyang braso. Mabilis, sumugod siya at sinuntok ang mayabang na spirit entity na nagpasakit dito. At inasar pa niya ito, pasensya na, walang mata ang suntok ko, natamaan ka tuloy. Sumigaw ang spirit entity sa sakit. Walang awa siyang sinuntok ni Kuya Cheng na nagpatalsik dito. Naramdaman ni David na nawawalan na ng kontrol ang enerhiya, mabilis niyang sinabi, kapatid, parang hindi na stable ang enerhiyang ito, parang nawawalan na ng kontrol.
Sumagot si Kuya Cheng, okay lang yan, hayaan mo lang, mas magulo, mas maganda. Sa bawat suntok, tumatama ang spirit entity sa pader at bumabalik. Paulit-ulit siyang binugbog ni Kuya Cheng. Mukhang kawawa na ang spirit entity, ngunit hindi pa rin siya tinigilan. Patuloy siyang sinipa, sinasabing, binubugbog kita. Binugbog siya ni Kuya Cheng na parang bola, lumilipad sa buong silid, umiiyak sa sakit. Muling tumama sa pader, naggitngit ang ngipin sa kahihiyan, napakahihiya. Hindi pa ako kailanman napahiya ng ganito. Gagamitin ko ang isang kayamanan para patayin kayong lahat. May galit na lumapit si Kuya Cheng kung saan nakahandusay ang spirit entity, naglabas ng isang kawayan. Malalim niyang sinabi, huli na, wala nang pagkakataon. Diretso niyang isinaksak ang kawayan sa spirit entity. Natakot ito, ngunit napansin niyang wala siyang naramdamang sakit. Tumagos lang ang kawayan dahil isa siyang spirit entity, hindi siya masusugatan. Umisi ang spirit entity, isang mortal na tulad mo, gumagamit ng mortal na sandata, walang kahit anong espiritual na enerhiya, gusto pa akong saktan. Ngunit mumiti si Kuya Cheng, ha, sinong nagsabing gusto kitang saktan? Pagkasabi niyon, lumitaw ang isang magic circle na may kawayan at spirit entity sa gitna. Nagulat ito sa plano ni Kuya Cheng. Lumabas ang enerhiya ni Davinen, pumalibot sa spirit entity. Hinawakan ng kawayan ng spirit entity, hindi ito makatakas. Nagulat ang spirit entity. Umiti si Kuya Cheng, akala mo ba, basta-basta lang akong sumusuntok? Ang pagkakabugbog mo ay sakto para mabuo ang isang sealing formation. Ang enerhiya sa iyo ay nag-iwan ng bakas, sapat na para i-activate ang formation. Nagalit ang spirit entity nang malaman na naloko ito. Sumenya si Kuya Cheng kay Davinen, kapatid na babae, simulan na ang formation. Agad na sumunod si Davinen, binigas ang spell, Supreme Ultimate Infinite, responding to the universe, contract sealed. Nahigop ang spirit entity sa kawayan, lumaban ito. Ngunit, kailangan itong sumunod, ganap na nahigop sa kawayan. Nang matapos, napaupo si Davinen sa lupa, hingal na hingal, tapos na. Kinuha ni Kuya Cheng ang kawayan na may lamang spirit entity. Gusto nitong lumaban ngunit walang lakas. Ngumiti siya, huwag mong maliitin ang mga mortal, tanga. Sumigaw ang spirit entity sa galit, punyeta. Pakawalan mo ako. Kung hindi, kapag nakalabas ako, hindi kita patatawarin. Masayang pinaglaruan ni Kuya Cheng ang kanyang bagong laruan, pinaikot ang kawayan, kung may kakayahan ka talaga, hindi ka sisigaw na pakawalan kita. Sa puntong ito, bakit ka pa nagyayabang? Maging sandata ko na lang. Nainis ang spirit entity, papatayin kita. Papatayin kita. Matapos maranasan ang lahat ng kakayahan ni Kuya Cheng, lalong naging interesado ang spirit entity sa kanyang tunay na pagkatao. Mahina itong nagtanong, paano nagkaroon ng ganitong kalakas na enerhiya ang taong ito? Noong una, akala ng spirit entity ay isa lang siyang ordinaryong mortal, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay pambihira. Napaisip ito. Pagkatapos ng ilang sandali, mayabang itong sinabi, hoy, ikaw. Nagbago na ang isip ko. Mula ngayon, pwede akong maging iyong bamboo spirit weapon, pero kailangan mo akong tratuhin ng maayos, hanapan mo ako ng mga demonyong hayop at kayamanan para kainin. Walang pakialam na nagtanong si Kuya Cheng, ha, bakit ko naman gagawin yan? Ngumisi ang spirit entity dahil kailangan kong kumain para lumakas. Kung mas marami kang ipapakain sa akin, mas lalakas ako at mas lalakas din ang iyong sandata. Hindi ba't isang bato, dalawang ibon? Nagtanong si Kuya Cheng, ibig sabihin, magkakaroon ako ng range attack effect sa mga buhay na nilalang at epektibo rin. Nainis ang spirit entity sa kanyang pananalita, ano ng range effect? Hindi ko maintindihan. Pero kalimutan mo na, mas malakas pa rin ito kaysa sa iyong wine blade. Mukhang nasiyahan si Kuya Cheng, umiti at itinapik ang kawayan sa sahig. Mukhang may silbi ka pa, pananatilihin muna kita. Balak ko pa namang sunugin ka. Si Davinen, natahimik lang, ay nagsalita, kapatid, ang spirit weapon na ito ba ang pumatay sa maraming tao sa vault? Mabilis na nagpaliwanag ang spirit entity, hindi. Saksi ang langit at lupa, mga kayamanan lang ang kinakain ko sa vault, hindi ako kumakain ng tao. Nagduda pa rin si Davinen, tinitigan ang spirit entity, talaga? Ang mga taong iyon ay namatay ng napakasaklap, hindi ba talaga ikaw ang may gawa? Nainis ang spirit entity, nagpaliwanag, nasa ganitong kalagayan na ako, ano nang silbi ng pagsisinungaling? At saka, kahit gusto kong kumain ng tao, hihigupin ko lang ang enerhiya, tulad ng aso na iyon, hindi ako magdudulot ng trahedya. Nagbanta si Kuya Cheng, ang pagkain ng tao ay hindi mahirap imbestigahan. Hahanapin ko ang hindi, hahanapin ko ang soro at tatanungin para malaman kung nagsasabi ka ng totoo. Huminga ng malalim ang spirit entity, ayaw nang magpaliwanag, nag-iba ng usapan, hoy, bata. Mula ngayon, sasama ako sa'yo, parang nagkasundo na tayo. Pwede mo ba akong bigyan ng pangalan? Huwag mo na akong tawaging spirit entity. Kailangan ko pa bang pangalanan ka? Kung gayon, tatawagin kitang Frosty. Mukhang nasiyahan ang spirit entity sa pangalan, maganda ang pangalan. Ang Frosty ay kumakatawan sa aking malamig at walang awa na kilos. Ang Walang pakialam na sinabi ni Kuya Cheng, huwag kang manghula.
Gusto ko lang kumain ng malamig na kuneho, kaya iyan ang pangalan. Natigilan si Frosty. Isinuksok siya ni Kuya Cheng sa kanyang sinturon, binuhat si Dax, at sinabi kay Davenen, tara na, tapos na ang usapin ng multo. Siguradong magaling na si Secmaster Shen, tingnan natin. Nagtaka si Kuya Cheng na hindi sumagot si Davenen. Tiningnan niya ito. Nanginginig ang buong katawan ni Davenen, tila hindi komportable. Namula ang kanyang pisngi, nagsimula siyang humingal. Bigla, isang malakas na enerhiya ang lumabas sa kanya. Hindi na napigilan ni Davenen, sumigaw, Ang lakas na ito ang gaan ng pakiramdam ko. Natulala si Kuya Cheng, pinanood ang kanyang kapatid na babae na umiiyak. Naintindihan ni Frosty ang nangyayari. Mayabang niyang sinabi, ang batang babae na ito ay nakipaglaban sa akin, at dahil doon, umangat siya sa antas, nagtagumpay sa pag-abot sa Foundation Establishment Stage. May pag-asa sa hinaharap. Naramdaman ni Kuya Cheng na hindi ito patas. Nagalit siya at sumigaw, na naman? Hindi, ibig kong sabihin, bakit ako rin nakipaglaban pero hindi ako umangat sa antas? Nasaan ang hustisya? Pagkatapos, pumunta sina Kuya Cheng, Davenen, at Dax sa bulwagan ng pamilya Shen. Pagdating sa pinto, narinig nila si Catherine na sumisigaw, Ama, hindi na ako bata. Bakit hindi niyo sinabi sa akin ang inyong kalagayan? Gusto niyo lang akong ipakasal. Kaya kung pamunuan ang Tian Bao Sec, kaya ko rin kayong iligtas. Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Nagpaliwanag si Shen, Catherine, iniisip ko lang ang iyong kinabukasan. Sumingit si Butler Zhang, Young Miss, ginagawa lang ito ni Secmaster para sa inyo. Naging mabigat ang kapaligiran. Pumasok si Kuya Cheng ng masaya, sumisigaw, Secmaster Shen, nandito na ako. Ayos na ba kayo? Kahit nagtatanong, alam na ni Kuya Cheng ang sagot, nalutas na ang problema sa Grand Mist Treasure Vault, siguradong magaling na siya. Mabilis na lumapit si Shen sa kanya, bumulong, Diyos ko, mabuting manugang. Bakit mo sinabi lahat? Ngayon, alam na ng lahat ni. Hindi naintindihan ni Kuya Cheng. Pagkatapos ng isang segundo, nag-isip siya. Nagulat siya, mabilis na tiningnan ang pulso ni Shen. Naroon pa rin ang itim na marka, walang pagbabago. Nagulat siya, nagtaka, ano nang nangyayari? Hindi ba't nahuli ko na si Frosty? Bakit nandito pa rin ang kakaibang sakit ni Secmaster Shen? Nang makitang nakatulala siya, nagtanong si Davenen, ikalawang kapatid, ano nang iniisip mo? Hindi sumagot si Kuya Cheng. Mabilis na lumapit si Catherine, nagmamakaawa, Kuya Art, tulungan mo akong kumbinsihin si Ama. Ngunit hindi kumibo si Kuya Cheng, sa halip ay sinabi kay Catherine, sabi ng mga nakatatanda, kung saan ka ilagay ng iyong mga magulang, doon ka dapat. Huwag kang sumuway. Ang kasal na ito, ituloy na natin. Nagalit si Catherine, ngunit namula ang kanyang pisngi sa hiya, isang salita lang ang nasabi, ikaw. Nagpatuloy si Kuya Cheng, sa tingin ko, maganda ang araw bukas. Bukas na tayo magpakasal. Hindi na ako makapaghintay, bilisan na natin. Sinabi ni Butler Zhang, manugang, hindi ba't masyadong mabilis? Sumigaw si Catherine, bakit ka nakikialam sa aking ama? Umisi si Kuya Cheng, sino nang hindi nakakaalam na ang Tian Bao Sec ay puno ng kayamanan? Isang karangalan para sa akin na maging manugang dito, lalo na ang Grand Mist Treasure Vault. Kapag ako na ang manugang, ayusin ko ito. Nang marinig ito ni Catherine, nanginig siya sa galit, nagitngit ang ngipin. Akala ko pa naman tinutulungan mo ako dahil sa kabutihan, pero dahil pala sa kayamanan ng aming pamilya. Itinulak niya si Kuya Cheng, tumalikod, at sumigaw, lahat kayo ay mga sinungaling. Dire-diretsong lumabas si Catherine. Mabilis na sumunod si Butler Zhang, Young Miss, kumalma po kayo. Nang makitang tensyonado ang sitwasyon, hindi nagsalita si Karinan. Ngayon, bumulong na lang siya, ikalawang kapatid, talaga bang gusto mong magpakasal? Pagkasabi niyon, binatukan siya ni Kuya Cheng. Nagdilim ang kanyang mukha, nagmura, magpakasal ka sa ulo mo. Sa tingin ko, ang apelyidong Zhang na iyon ang nag-interes sa kayamanan ng Tian Bao Sec. Kapag ginawa ko ito, siguradong mag-aalala siya, at doon lalabas ang kanyang tunay na kulay. Naglabas si Kuya Cheng ng isang pulang sinulid at sinabi sa dalawa, Dax, amuyin mo ito at ituro ang daan. Pagkatapos, protektahan mo si Catherine kasama si Davenen, mag-ingat ka. Mabilis na sumagot si Davenen, masusunod. Inamoy ni Dax ang sinulid at sinabi, pamilyar ang amoy na ito. Biglang nagsalita si Shen, manugang, halika rito, pag-usapan natin ang kasal. Lumingon si Kuya Cheng, umiti, at itinulak si Davenen at Dax palabas, Bienan, may kailangan akong gawin. Nag-isang nakaupo si Shen sa malamig na bulwagan, umiiyak, lahat sila ay abala. Sige, maging abala na kayo. Paglabas, tinuro ni Dax ang daan papunta sa kulungan ng Soro sa kanluran, ang Demon Ceiling Platform. Nakagapos doon ang Soro, hindi makatakas. Pumasok si Kuya Cheng at sinabing, ang saya mo, ano? Ang Demon Ceiling Platform na ito ay hindi ka talaga kayang ikulong. Nang makitang pumasok siya, agad na umupo ang Soro, nagpakita ng pangil. Lumapit si Kuya Cheng nang walang takot. Sinabi niya, ang iyong Fox Charm Art ay kayang lokohin ang iba, pero hindi ako.
Isang puting siyam na buntot na Zoro na may mataas na cultivation, madali kitang nahuli na nagpapatunay na peke ka. Nagpakita lang ng pangil ang Zoro. Naglabas si Kuya Cheng ng ilang pulang balahibo ng Zoro at ipinakita sa kanya, may tiwalang sinabi, ang balahibong ito ay kinuha ko sa manggas ni Butler Zhang. Kung ikaw talaga ay isang puting Zoro, paano ko nakuha ang pulang balahibo? Malinaw na magkasabwat kayo ni Butler Zhang. Ngunit, ang pag-arte ni Butler Zhang ay napakasama. Mas malapit ka sa akin, pero pinili mong atakihin si Butler Zhang para alisin ang hinala sa kanya. Habang nagsasalita, tinusok ni Kuya Cheng ang Zoro gamit si Frosty habang nakatakip ito sa tenga. Lalo pa siyang nagsalita, ang inyong mga testimonya ay hindi magkatugma. Sinabi ni Butler Zhang na nagkasakit muna si Secmaster Shen bago ka gumawa ng gulo. Ikaw naman, sinabi mong gumawa ka muna ng gulo bago mo siya nilason. Malinaw na nagmamadali si Butler Zhang, kaya't hinila kanya para mag-artista. Tama ang sinabi ni Kuya Cheng, kaya't hindi makasagot ang Zoro, nakatakip pa rin sa tenga. Nagpatuloy si Kuya Cheng, ang layunin niyo ay pigilan akong matuklasan ang espiritual na enerhiya na nakatago sa vault, tama? Sayang, nahuli ko na ito. Kahit lumaban ka, wala nang silbi. Itinaas niya ang kawayan at tinawag si Frosty. Inaantok na sinabi ni Frosty, sino nang tumatawag sa akin? Nasaan ako, at nagdilim ang mukha nang makita ang siyam na buntot na Zoro na takot na nakahandusay. Bumalik si Frosty sa kawayan at natulog. Doon lang nagsalita ang Zoro, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kung wala nang iba, umalis ka na, huwag mong istorbohin ang tulog ko. Nagtanong si Kuya Cheng, hindi mo ba sasabihin sa akin kung ano nang nangyari kay Secmaster Shen? At ang plano ni Butler Zhang. Nagpakita ng bastos na senyas ang Zoro gamit ang kanyang mga buntot na nagpawala ng pag-asa kay Kuya Cheng. Kung hindi makumbinsi, idaan na lang sa pananakot, sige, kung hindi mo sasabihin, dadalhin kita sa supervision courtyard. Ang aking ika-anim na kapatid ay maraming paraan, kaya niyang pilitin kang magsalita. Kinilabutan ng Zoro sa isiping gagawin siyang prito. Alam ni Kuya Cheng na nakuha na niya ito, umisi siya, ha, takot ka na. Sabihin mo na. Huminga ito ng malalim, hindi ko akalain na kapatid mo pala siya. Ang mga buntot ng Zoro ay naging kulay rosas, at ang kanyang katawan ay naging isang magandang babae. Nagpatuloy ang Zoro, kung may itatanong ka, magtanong ka na. Natigilan si Kuya Cheng sa tunay na anyo ng Zoro, nakatitig ng 5 segundo. Ang siyam na buntot na Zoro ay naging isang kaakit-akit na babae na may magandang katawan. Siya ay si Redtail, isang 4 na buntot na Zoro. Nagpatuloy si Redtail, ang aming Green Hill Fox Clan ay may isang patakaran, hindi kami tumatanggi kay Whitey. Natulala si Kuya Cheng, kilala mo ang ika-6 na kapatid. Kailan pa siya naging ganyan ka-epektibo? Sumagot si Redtail, hindi ko siya kilala. Ako si Redtail, isang pulang Zoro mula sa Green Hill Fox Clan. Si Whitey at ang Green Hill. Nagpapaliwanag si Redtail, ngunit masyadong mahaba. Pinigilan siya ni Kuya Cheng, stop. Hindi ako interesado, sabihin mo ang mahalaga. Huminga ng malalim si Redtail, sa madaling salita, si Butler Zhang ay hindi tao. Nang makitang malungkot si Redtail, may naisip si Kuya Cheng at nagmura, binuli ka ba niya? Kung gayon, hindi nga siya tao. Hindi sumagot si Redtail, huminga lang ng malalim. Nagtaka siya sa iniisip ni Kuya Cheng. Tinuro niya ang ulo ni Kuya Cheng at sinabing, tanga ka ba? Hindi siya tao, ibig sabihin, katulad ko siya. Isa siyang 6 na buntot na puting Zoro, mas malakas ang kanyang Fox Charm Art kaysa sa akin. Nagulat si Kuya Cheng, doon lang niya naintindihan ang malaking sikreto. Nagulat siya, ha? Nagpatuloy si Redtail, ang asawa't anak ni Butler Zhang ay pinatay ni Secmaster Shen, kaya't pumasok siya sa Tianbao Sect para maghiganti. Dati, tinulungan din ako ni Butler Zhang, kaya't naparito ako para tulungan siya. Lalong nalito si Kuya Cheng, imposible. Sinabi ni Secmaster Shen na matagal nang nandito si Butler Zhang. Kung gusto niyang maghiganti, bakit hindi pa siya kumikilos? Ngumiti si Redtail, ang Fox Charm Art ay kayang gumawa ng mga peking alaala. Kalahating taon pa lang dito si Butler Zhang. Mukhang naloko niya kayong lahat. Naintindihan na ni Kuya Cheng ang lahat. Ngumisi siya, akala ko, para makuha ni Butler Zhang ang spirit entity na ito, may tumutulong sa kanya. Balak ko pa namang gumawa ng gulo para lumabas ang kanyang tunay na kulay. Ngayong alam ko na kung sino siya, mas madali na. Tapos na ang misyon ni Redtail, ayaw na niyang makialam, bahala ka. Biglang nawala ang lahat, mula sa mga kadena hanggang sa Magic Circle. Nagulat si Kuya Cheng, pek rin ang Demon Ceiling Platform. Tumalikod si Redtail at umalis, lumingon at sinabing, ito ay isang ilusyon lang para lokohin kayo. At saka, pinaghintay lang ako rito ni Butler Zhang para iwasan ang hinala. Kung kapatid ka ni Whitey, hindi kita sasaktan. Ayoko nang masangkot sa gulo na ito. May tanong pa si Kuya Cheng, sumigaw siya, sandali. Ano ang ginawa ni Butler Zhang kay Secmaster Shen? Ano nang layunin niya? Nagkibit balikat si Redtail, hindi ko alam. Hindi niya sinabi, hindi ko rin tinanong.
Ang alam ko lang, kalahating taon na ang nakalipas, nakilala niya ang isang misteryosong tao, at pagkatapos ay nagpasya siyang pumasok sa Tianbao Sect para maghiganti. Nagpatuloy si Redtail sa paglalakad, biglang nabunggo sa isang lilang barrier. Bumagsak siya, sumigaw sa sakit. Nagulat si Kuya Cheng. Hinawakan ni Redtail ang kanyang nasaktang braso, tiningnan ang kanyang nabunggo, nagtaka, ano to? Lumapit si Kuya Cheng, ginamit si Frosty para hawakan ang kakaibang pader. Agad niyang nakilala, isang sealing charm, hindi nakakasama sa tao, ginagamit para hulihin at patayin ang mga soro. Lumingon siya kay Redtail, mukhang walang balak si Butler Zhang na hayaan kang makalabas ng buhay.